Ang klaseng sarap ay hindi niya kayang ilarawan. Kung ganoon, saan niyo po kinain yan, Young Master Wang? Naging mabilis mag-isip ang isa sa mga tauhan niya. Iilan lang naman kasi ang mga sikat na restaurant. At halos lahat naman ay napuntahan na natin. Sabihin niyo lang para masuri naming lahat kung totoo nga. Hindi naman kalayuan. Nasa Keihua Town lang, wala pang isang araw na biyahe mula sa kabisera. May isang restaurant doon. Paano ko ba sasabihin? Basta, mukha siyang napakatagal na. Yung putahe sa loob ng restaurant na Gongbao Jiding. Talagang kakaiba. Napadaan ako doon kagabi. At nakakain ako agad ng 11 platito. Sayang lang talaga at yung lintik na may-ari. Hindi man lang nagbukas hanggang tanghali ngayon. Kaya ayon, bumalik ako ng kumakalamang sikmura. Nang maalala ito, hindi maiwasan ni Wang Shen na mainis ng husto. Imposible. Ilang beses na rin akong dumaan sa Keihua Town. Wala namang kahit anong restaurant doon. May isang bantay na nagpahayag ng pagtataka. Oo nga. Madalas akong dumadaan sa bayan ng Keihua na yan. Ang pinakaunang restaurant doon ay mga 7 o 8 taon na ang nakalipas. Ngayon, ang lugar na iyon ay napakatamlay na. Narinig ko pa nga na may nagmumulto raw doon. Isang bantay na laging dumadaan sa rutang iyon ay sumang-ayon din. Nagbubukas sa gabi, sarado sa umaga. Master Wang, hindi kaya nakakita ka na ng multo? Bakit hindi tayo pumunta sa templo para mag-alay? Para maitaboy ang masasamang espiritu. Sabi ng isang duwag na bantay habang umuurong sa takot. Lintik, ako'y isang bantay na malakas at masigla. Puno ng kabutihan. Kahit ang mga multo ay kailangang umiwas sa akin. Paanong makakatagpo ako ng multo? Saka, kahit pa makatagpo ako ng multo, dapat ay isang babaeng multo na gustong sipsipin ang aking enerhiya. Ano naman yung multong nagbebenta lang ng gulay? Kahit ganoon ang sinabi niya, medyo kinakabahan pa rin si Wang Shen. Hindi kaya isang tindahan ng multo ang napuntahan ko. Siguro dapat pumunta ako sa templo sa ibang araw para mag-alay. Siguradong nakakita ka na ng multo. Hindi ako naniniwala na may ulam na hindi malimutan ni Master Wang. Posibleng masarap ang ulam, pero yung sobrang sarap na hindi ka na makakain ng iba. Siguradong may problema dyan. May multo. Siguradong may multo. Mariing sinabi ng isang bantay. Tama, yung tipong makakapagpawala ng gana sa'yo. At hindi ka na makakain. Iyak na hindi iyon magandang bagay. Master Wang, siguradong nakatagpo ka ng multo. Mariin ding sinabi ng isa pang bantay. Imposible. Ang ulam na iyon ay talagang hindi pa naririnig. Ni hindi pa nakikita. Hindi naman mukhang masamang tao ang may-ari. At saka, masarap din ang kanin nila. Mas masarap pa kaysa sa kanin sa ibang lugar. Medyo tulalang pangangatwiran ni Wang Shen. Kahit gaano pa kasarap ang pagkain. Gaano nga ba yun kasarap? Siguradong binulag ka lang ng multo. Boss Wang, ang lola sa tuhod ko ay marunong magpalayas ng multo. Bukas, papupuntahin ko siya para tingnan. Masigasig na sabi ng isang escort. Hindi talaga ako nakakita ng multo. Totoo talaga ang tindahan na iyon. Totoo rin ang pagkain doon. Talagang napakasarap. Pinanindigan ni Wang Shen ang kanyang paniniwala. Boss Wang, hindi sa ayaw naming maniwala sa iyo. Sobrang kakatwa lang kasi ng sinasabi mo. Una, sa gabi lang. Tapos, 100 beses na mas masarap daw. At hindi pa nagbubukas sa umaga. Paanong magkakaroon ng ganyang klase ng tindahan sa mundo? Sa tingin ko, mas mabuting maghanap na tayo ng paring Daos para palayasin ang masamang hangin. Ang iba ay sunod-sunod na nagpahayag ng hindi nila paniniwala. Aba, umiinit na ang ulo ko. Bakit ba ayaw ninyong maniwala sa akin? Iyon ay tunay na pagkain ng mga Diyos. Hayaan na ninyo, hayaan na. Hindi pa ninyo natitikman, kaya hindi ninyo maiintindihan. Nagalit na rin si Wang Shen. Bakit ba ayaw maniwala sa kanya ng mga taong ito? Boss Wang, hindi mo rin masisisi ang mga kapatid. Hindi pa talaga namin natitikman. Paano mo kami mapapaniwala? Ganito na lang, total hindi naman kalayuan sa kabisera ang lugar na iyon. Dahil gusto ni Boss Wang kumain, magmadali tayong pumunta roon sakay ng kabayo. Ilang oras lang naman ang biyahe. Kaya bukas, isama mo na lang kaming mga walang gagawin, Boss Wang. Para malaman na rin namin. At hindi na natin kailangang magtalo kung totoo ba o hindi. Malalaman natin kapag natikman na. Sabi ng isang mas matandang escort para ayusin ang usapan. Si Tio Lu talaga, nararapat na isang veteranong escort na may ilang dekada ng karanasan. Talagang sanay na. Sige, ganyan na nga ang gawin natin. Pero hindi pwedeng tulugan ang lugar na iyon. At hindi natin alam kung kailan magbubukas ang tindahan. Ganito na lang, medyo huli na tayong umalis bukas. Para makabalik tayo ng maaga. Biglang sumigla ang loob ni Wang Shen. Gusto na niyang kumain ng isang kagat ng tunay na kung pao chicken ngayon din. Hindi na mahalaga ang distansya at kung ano paman. Sa buhay na ito, hindi ba't para lang naman sa isang kagat na iyon? Matapos ihatid ng restaurant si Xiaoqin. Hindi na makapaghintay si Eugene na humiga sa kama at kunin ang kanyang cellphone. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang kaibigan mula pagkabata. Delivery boy Xiaoyu, magkita tayo. Pharmacist Xiaoli, ayoko. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Huwag mo akong aasahan na pupunta sa bahay mo para kumain ng pre-cooked meal. Delivery boy Xiaoyu, hindi tungkol sa pagkain. Kahit ayaw mo, maraming iba dyan ang gustong kumain. Gusto ko lang magtanong sa'yo. Tumatanggap ka ba ng mga ligaw na halamang gamot? Pharmacist Xiaoli, ligaw. Oo, tumatanggap kami. Bakit naman hindi? Anong klaseng halamang gamot? Ligaw. Delivery boy Xiaoyu, mahirap sabihin. Hindi naman ako nag-aral ng medisina.
ikaw na lang ang pumunta rito bukas para tingnan. Oo nga pala, mamayang hapon ka na bumalik. Shaolin ng Bat-Ika, huwag kang mag-alala. Hindi rin ako makabangon sa umaga. Delivery boy Xiaoyu, bangkal. Shaolin ng Bat-Ika, bangkal. Isang gabing walang tulog. Kinabukasan ng hapon, kagigising lang ni Yuji Kai. Humihikab siyang nagbukas ng pinto. Nag-aantay na si Xiaoqin sa labas ng pinto. May pasan pa rin siyang malaking tiklis sa kanyang likuran. May dalawa pang nakalagay sa lupa. Sa loob, maliban sa Wang Jing na nakita kahapon, mayroon ding ibang mga halamang gamot na hindi niya kilala. Basta, ilang malalaking tiklis na punong-puno. Boss, ito po ang mga nakuha ko kaninang madaling araw sa bawat bahay. Tingnan niyo po kung ayos lang. Masyado na kasing gabi nang umuwi siya kagabi. Kaya naman, wala nang oras si Xiaoqin para batiin ang mga kaibigan niya sa baryo. Pero hindi naman problema, bilang mga taga-nayon, mayroon din namang nakahandang mga halamang gamot sa bahay. Kaninang umaga, habang nag-aanunsyo sa bawat bahay tungkol sa pagkuha ng mga halamang gamot, isinabay na rin ang pangungulekta. 3 malalaking basket na puno. Sa tingin ko, maibebenta rin ito para kumita ng kaunting pera. Ayos, ayos. Kung ganun, bibigyan kita ng isang tiyan na pilak para dyan. Walang masyadong ideya si Yuji sa halaga ng pera. Pero mayroon lang siyang 15 tansong barya, isang tiyan na pilak, at 10 tail na pilak. Ang 15 tansong barya ay siguradong hindi sapat. Ang 10 tail na pilak ay hindi rin angkop. Kaya ang natitira na lang ay isang tiyan na pilak. Total, ang isang tiyan na pilak ay katumbas lang ng 50 hanggang 60 yuan. Talagang hindi ako lugi sa pagbili ng ganito karaming ligaw na halamang gamot. Marami sa mga ito ay mga tuyong produkto na mas mahal pa kaysa sa mga sariwa kahapon. Dahil kapag natuyo na ang tubig, iba na ang kalidad nito. Isang tiyan, ito, hindi ba't sobra na yata yan? Medyo nautal si Xiaoqin. Ang isang tiyan ay katumbas ng 100 wen. Noon, kapag ipinagbibili ang mga ito sa Bat-Ika, malaki na kung may benta ng 50 hanggang 60 wen. At kahit na ganoon, ang may-ari ng Bat-Ika ay palaging mapili at mareklamo. Hindi iyan malaki, isang tiyan na pilak lang. Kaya't basta na lang niyang kinuha ang isang tiyan na pilak na natanggap niya ilang araw na ang nakalipas. At inihagis ito kay Xiaoqin. Tunog ng notifikasyon ng cellphone. Bat-Ika, si Xiaoli, pinto. Mukhang nakarating na ang tao sa pinto. Kaya si Yuji ay hindi na nag-abalang sumagot sa mensahe. Binuhat niya ang basket ng gamot at naglakad papunta sa kusina. Nag-alok ng tulong si Xiaoqin pero agad siyang tinanggihan. Huwag na, mahalagang lugar ang kusina. Hindi maaaring pumasok ang mga tagalabas. Kahapon, noong naglilinis, pinakita na sa kanya ni Yuji ang orihinal na bersyon ng sinaunang kusina. Pero ang modernong kusina ay hindi niya maaaring pasukin. Kaya't hindi na lang niya ito pinapasok sa kusina para makaiwas sa gulo, model. Sige, boss. Trabaho na ako. Masunurin naman si Xiaoqin. Ang restaurant ay may sariling mga patakaran. Noong unang panahon, napakahigpit nila sa pagbabantay laban sa pagnanakaw ng kaalaman. Kahit na mga kusinero, o mga karpintero, o kahit mga maestro sa medisina, lahat sila ay nag-iingat sa kanilang mga disipulo. Maraming bagay ang hindi mo man lang pwedeng tingnan. Lalo na pagdating sa sining ng pagluluto. Minsan, sa kakatitig mo lang ay natututunan mo na. Kaya naman hindi nagpapapasok ng iba si Yuji. At makatwiran lang ang paghihigpit sa kusina. Hindi ito agad makakatawag ng pansin. Sige na, sige na. Ikinaway ni Yuji ang kanyang kamay. Daladala ang basket ng gamot, dumaan siya sa kusina, at nagtungo sa modernong take-out shop. Lalala alternasyon sa pagtaas ng roll-up door. Isang payat na figure ang lumitaw sa labas. Matangkad ang taong nasa labas. Nakasuot siya ng salamin na may itim na frame. Guwapo ang kanyang mukha, na may itsura ng isang matandang iskolar. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kababata ni Yuji. Si Li Tongren, na ang pamilya ay may-ari ng isang klinika ng tradisyonal na Chinese medicine. Sabi-sabi, ang mga ninuno daw niya ay may kaugnayan pa raw kay Li Shizhen, ang sumulat ng Compendium of Materia Medica. Kaya masasabing galing siya sa isang tanyag na angkan. Isang pamilya ng mga doktor ng Chinese medicine na minana pa sa mga ninuno. Kung totoo ba o hindi, wala nang nag-abalang alamin pa. Tutal, sa panahon ngayon, kung hindi ka sikat, wala talagang maglalakas loob na magpatingin sa isang doktor ng Chinese medicine. Hoy, tayo yung magkasama kagabi, di ba? Bakit ngayon ka lang gumising? Bilis, patanjin ako kung anong magagandang nakuha mo. Hindi pa man tuluyang nabubuksan ni Yuji ang salaming pinto. Sumiksik na agad papasok si Li Tongren mula sa siwang. At agad na isinubsob ang ulo sa basket ng mga gamot. Uy, 5 taong gulang na Wang Jing. At mayroon pang 10 taong gulang na ligaw. Siguradong ligaw at magandang klase to. Tian Quizy, ang ganda nito. Sa labas, mahigit 100 yuan kada kilo ang benta nito. At heto pa, itong Zhu Shang Yi Jihao. Napakagandang klase, tunay na napakagandang klase talaga. Ipi Shihu, 79% ligaw. Napakabihira nito. Sa merkado, 30 hanggang 50,000 bawat kilo. Hindi lang yan, ang dami nitong magagandang klase. Saan mo ba nakuha ang lahat ng ito? Habang tinitingnan ni Li Tongren, lalong nagningning ang kanyang mga mata. Kahit na hindi ganoon karami ang bawat isa sa mga ito. Pero ang bentahe nito ay dahil bihira itong mahanap. Sa panahon ngayon, kung gusto mong makahanap ng mga ligaw, kailangan mo nang pumunta sa mga malalalim at liblib na kabundukan. Dahil kung hindi, lahat na lang ay mekanisado.
Wala ka nang gaanong makukuhang ligaw na halamang gamot ngayon. Lahat ay artipisyal ng itinatanim. Gaya nga ng kasabihan, 1 taon ng halamang gamot. 3 taon kang hindi makakaani. Masyadong hinihingi ng pagtatanim ng halamang gamot ang katabaan ng lupa. Ang mga artipisyal na itinatanim ay hindi nakakakuha ng sapat na bisa mula sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga sinaunang race eta ang nagmumukhang peke. Sa katunayan, hindi. Ang race eta ang may problema. Kundi nakabili ka lang talaga ng peking gamot. Peke ang mga gamot, kaya natural lang na walang epekto. Pinadala ng kamag-anak ko mula sa probinsya. Pinapahanap niya ako ng paraan para maibenta. Kaya, bibilhin mo ba o hindi? Medyo nagulat din si Yuji. Inakala niya na sapat na kung makakakuha lang si Xiaoqin ng mga ordinaryong halamang gamot. Sino ba namang mag-aakala na makakakuha siya ng mga gamot na nagkakahalaga ng 10,000 libo? Ang galing talaga ng batang to. Bibilhin. Syempre bibilhin ko, bakit naman hindi? Isa pa, tamang-tama, kulang na kulang kami sa mga gamot na ito. Pero sa totoo lang, bukod sa akin, walang ibang maglalakas loob na bumili nito. Sa susunod na magkaroon ka ulit ng mga ligaw na klase. Kahit anong gamot pa yan. Kunin mo muna at huwag mong ipaalam kung inuman. May mga gamot kasing hindi pwedeng ibenta sa merkado. Pero ang pamilya ko, may mga koneksyon sa itaas. Kaya naming ayusin yan, huwag kang mag-alala. At para naman dito sa daladala mo, uuwi muna ako para timbangin ito. Ay padadala ko na lang sa'yo ang bayad mamaya. Huwag kang mag-alala, itong dendrobium pa lang ay nagkakahalaga na ng 10,000 libo. Itong mga dala mo, mabebenta mo ng hindi bababa sa 70 hanggang 80 libo. Umalis na siya daladala ang basket ng gamot. Mabilis na tumakbo palayo si Lee Tongren. Naiwan sa likuran si Yuji na walang magawang sumigaw, "Hoy! Iwan mo yung basket." Sayang at nakalayo na siya. Hindi na niya marinig. "Hay, hayaan na nga. Ilang basket na kawayan lang naman yon. Kung kinuha na niya, edi kinuha na niya." Umiling-iling na lang siya. Muli niyang isinara ang rolling door. Mula sa kusina, dumiretso si Yuji sa sinaunang panahon. Biro ba naman, sa isang araw lang ay kumita na ako ng 10,000 libo. Alin ba ang mas may magandang kinabukasan? Kitang-kita naman kung alin. Dito naman sa tavern sa sinaunang panahon. Si Xiaoqin ay masipag pa ring nagpupunas ng sahig. Pero habang tinitingnan ni Yuji, lalo siyang nahihiya. Yung mga halamang gamot kanina, nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 taels ng pilak. Pero isang chen lang ng pilak ang ibinigay ko sa kanya. Parang kinakain ako ng konsensya ko sa kinita kong to. Kahit na kung si Xiaoqin mismo ang magbebenta, siguradong hindi niya ito maibebenta sa ganitong halaga. Pero hindi pa rin mapanatag ang konsensya ni Yuji. Ibinuka ni Yuji ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung paano sasabihin. "Boss, may kailangan po kayo." Nagtatakang itinaas ni Xiaoqin ang kanyang ulo. Wala naman. Yung mga basket mo ng gamot, kukunin ko na rin. Heto ang 15 tansong barya para sa'yo. Wala na ring masyadong perang natitira kay Yuji. Ilang pirasong barya na lang ang sukli niya. Kaya ibinigay na lang niya lahat. Hindi ko po ito matatanggap. Wala po itong halaga. Marami po ako niyan. Kung gusto niyo po, kunin niyo na lang. Wala po talagang halaga yan. Boss, napakabuti niyo na po sa akin. Binili niyo na nga po ng mahal ang mga gamot ko. Pinakain niyo pa po ako ng kanin. Hindi dapat maging sikim ang isang tao. Kontento na po ako. Nakayuko si Xiaoqin. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Dati, kahit isang pirasong pilak ay hindi niya kinikita sa loob ng isang buwan. Hanggang sa nakilala niya si Yuji. Sa loob lang ng 2 araw ay kumita na siya ng 2 pirasong pilak. Ang utang na loob na ito ay hindi niya malilimutan. Ang aga mong dumating. Hindi ka pa siguro kumakain, no? Nang makitang hindi ito tinanggap ni Xiaoqin, hindi na siya pinilit pa ni Yuji. Ang pagkakabenta sa ganoong kataas na halaga, ay hindi naman talaga dahil kay Xiaoqin. Ito ay dahil sa kanyang mga koneksyon at sa kanyang kapangyarihan na makapaglakbay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Kung pipilitin niyang bigyan ng pera si Xiaoqin, baka hindi pa iyon maging maganda. Alam niya ang kasabihan na ang kaunting tulong ay lumilikha ng kaibigan, ngunit ang sobrang tulong ay nagiging sama ng loob. Dahil hindi niya maaaring bigyan ng pera, mas mabuti pang alagaan na lang niya ito sa ibang paraan. Hindi po ako gutom. Hindi po, totoo pong hindi ako gutom. Maagang-aga pa lang ay nasa bundok na si Xiaoqin para manguha ng mga halamang gamot. Pagsapit ng tanghali ay nagmamadali naman siyang pumunta rito. Talagang wala na siyang oras para kumain. Paano naman siyang hindi magugutom? Kaya lang, dahil hindi nabanggit ni Yuji, nahihiya siyang humingi ng pagkain. Dahil sa pagkakaalam niya, napakamahal ng pagkain dito. Kahapon nga ay may isang senyorita na gumastos ng 10 tael na pilak para lang sa isang kainan. Nang maisip niya ang kinain niya kahapon, katumbas iyon ng 10 tael na pilak. Kung hindi niya iyon kinain, maaari kaya iyong mapalitan ng 10 tael. Pero hanggang sa isip niya lang naman iyon. Malinaw naman na espesyal ang sitwasyon kahapon. Iyon ay naiintindihan naman niya. Pero ang sarap-sarap talaga ng ulam at kanin na iyon. Kung gutom ka, sabihin mo lang. Wala kaming ibang bagay dito sa bahay, kundi maraming pagkain. Hintayin mo ako, kukuha kita ng pagkain. Dadagdagan ko ng 2 ulam ang sa iyo ngayon. Pagkasabi ni Eugene nito, naglakad na siya papunta sa kusina. Binuksan niya ang ref. Hindi siya agad kumuha ng kung ano. Dahil magdadagdag siya ng ulam. Kailangan niyang pumili ng maigi.
Siyempre, ang Kung Pao Chicken ang pinakamarami. Ang pangalawa sa pinakamabenta ay ang Yakshang Shredded Pork. Pero medyo maanghang ang ulam na ito. Naitanong na ni Yuji dati. Sa panahong iyon, wala pang sili. Malamang hindi sanay ang mga tao doon kapag kinain nila ito. Baka sumakit pa ang tiyan nila. At kung sasabihing huwag lagyan ng sili, pasensya na, isa itong pre-cooked meal. Nakahanda na ang timpla nito. Kahit nabawasan ng asin, o hindi kumakain ng sili, bawang, kinsey, o sibuyas. Pasensya na, sa iba na lang kayo humanap. Ganito lang talaga ang lasa ng ulam dito. Kainin mo kung gusto mo, kung ayaw mo, diwag. Kaya ipagpaliban na lang muna natin ang Yakshang Shredded Pork. Nasa panahon pa naman ng paglaki ang bata. Paulit-ulit na pumili si Yuji. Sa wakas ay nakapili rin siya ng dalawang ulam na nagustuhan niya. Sweet and sour pork at twice cooked pork. Parehong sikat na signature dish sa mga food delivery. Kabilang ito sa mga pagkaing may pinakamaraming stock. Pinunit niya ang balot, kumuha ng 3 plato. Ganoon pa rin ang pamilyar na proseso. Gupitin, buksan, at isalin sa plato. Matapos initin ng 3.5 minuto. Ding, 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 sabay-sabay na tumunog ang 3 alerto ng microwave. Nangangahulugan din ito na bagong luto na ang 3 pre-cooked meals. Dala-dala ang tray. Dahan-daang lumabas si Yuji. Sa lobby, nagtatrabaho pa rin si Xiaoqin. Ngunit kusa na lang bumagal ang kilos ng kanyang mga kamay. Para ka lang nasa opisina kapag malapit na ang uwian sa tanghali. Isang empleyadong nag-order na ng pagkain. Nasa pagkain na ang buong isip niya. Sino pa ba ang gaganahang magtrabaho? Ang maganda sa bahay ni Yuji ay laging mabilis silang maghain ng pagkain. Pagkalipas ng 3.5 minuto, ilang masasarap na amoy, ang sabay-sabay na humalimuyak mula sa kusina. Ang isa ay ang pamilyar na amoy ng Kung Pao Chicken. Ang dalawa pang ulam ay hindi na alam ni Little Chin. Ang naramdaman lang niya ay medyo maasim ang isa. Pero walang alinlangan. Siguradong masarap ito. Hindi nagtagal. Nakita na rin ni Little Chin ang tunay na itsura ng 3 putahe. Huwag na nating pag-usapan ang Kung Pao Chicken. Ang kulay ng sweet and sour pork ay matingkad na pula, may kintab at mamantika. Parang napakasariwa at makulay. Ang ibabaw nito ay nababalutan ng isang malinaw at kumikinang na sweet and sour sauce. Habang nasisikatan ng natural na liwanag, ang buong itsura nito ay naglalabas ng isang kaakit-akit na kintab. Hindi mo na kailangan pang ailapit. Ang amoy nitong maasim-asim at matamis-tamis ay agad na papasok sa iyong ilong. Hindi mo maiiwasang maglaway. Sobrang kitakam-takam. Tingnan naman natin ang twice cooked pork. Gawa ito sa piniling liempo na balanse ang taba at laman. Iniwan ng mananipis, matapos igisa sa napakainit na kawali. Lumabas ang mantika mula sa taba nito. At ang karne ay nagsimula ng kumulat. Ang mga gilid naman ng laman ay bahagyang tostado na at naninilaw. Tila ba sinasabi nito kung gaano ito kasarap? Bawat hiwa ng karne ay basang-basa sa sarili nitong mantika at nangingintab. Ang natunaw na taba ay bahagyang nakabalot sa karne. Kumikislap sa isang napakasarap na paraan. Isang tingin pa lang ay bubuksan na ang iyong gana. Lalo na sa panahong ito na kahit kanin ay kulang pa. Ang mantika ay napakahalaga na parang ginto. Ang isang ulam na tulad ng twice cooked pork na halatang mamantika ay isang bagay na kahit sa bagong taon ay 2 beses mo lang masisilayan. 2 sulyap lang talaga, hindi ka napapayag ang tumingin pa. At kung ang pagkain nito ang pag-uusapan, huwag mo na itong pangarapin pa. Ngayong nakikita niya ang ganitong klaseng putahe na nakahain sa kanyang harapan. Paanong makakatanggi ang isang taga-probinsya sa ganitong klase ng tukso? Sobrang pagsubok naman ito para sa mga ordinaryong tao. Sinong mamamayan ang makakatagal sa ganitong pagsubok? Boss, ito. Kahapon, yung isang putahe ng Gongbao chicken pa lang, ay hindi na niya malimutan ang sarap. Ngayon, binigyan siya kaagad ng boss ng 3 putahe. Sa sobrang pasasalamat niya, gusto niya talagang lumuhad sa langit ng 300 beses. Bukas talaga ang mga mata ng langit. Para sa isang taong naghirap sa buong buhay niya, ay hindi niya akalaing makakatagpo siya ng isang napakabait na taong tulad ng boss. Sige, kain na, kain na. Bilisan mo ng kumain, hindi na masarap kapag lumamig. Kapag lumamig ang ulam, babalik lang ito sa pagiging frozen food pack. Kakaiba kasi ang pakiramdam nun. Kaya naman palaging minamadali ni Yuji ang mga customer na kumain. Kung hindi, parang mayroon pa ring lasa ng pagka-frozen. Isa pa, 3 piraso lang naman ito. Mga frozen pre-cooked na pagkain lang na nagkakahalaga ng 15 yuan. Hindi na talaga kailangang maging ganoon ka-emosyonal. Ang sarap, George. Napakasarap. Sa harap ng masasarap na pagkain. Hindi na rin napigilan ni Xiaoqin na kumuha ng pagkain. At nagsimula ng kumain ng buong gana. ang sarap nito. Masarap din yun. Ang matamis at maasim na lasa ng sweet and sour pork ay talagang kaakit-akit para sa isang batang kasing edad niya. Ay siyang pinakakaakit-akit. Ang mga dekalidad na pampalasa tulad ng asukal at suka, kailan niya matitikman sa buong buhay niya. Ang unang tikim niya ay higit pa sa lahat ng kanyang imahinasyon. Napakasarap, sobrang sarap talaga. At lalo na yung twice cooked pork.